Magandang hapon. Time check, it's 3 p.m. And today is Thursday, kaya rest day ni Julius. And at the same time ay family day namin. Kasi nga once a week lang kami talagang nagkikita. Kaya importante din kasi yung bonding ng pamilya. And ngayon ay on the way kami doon sa pagupitan ng buhok kasi magpapagupit si Julius. Kaninang umaga pa sana kami aalis kaso nga si Iya ay hindi pa nakatulog. Kaya pinatulog muna namin siya bago kami umalis. At syempre, ilang minutong biyahe nga lang ay nakarating na agad kami dito sa may barbershop. Sobrang lapit lang naman dito kasi dito lang to sa may highway namin. Dito nga lang kami nagantay sa labas at ang Iya na yan, manakita pa talagang mga laruan dito sa may gilid. Kaya napapaturo na naman ng batang to. Iniiyak-iyakan na nga ako. Kaya naman ay binilhan ko na rin siya kasi nakakaawa naman. At nakabili na nga kami ng laruan niya at dito muna kami tumambay kasi nag-uusap-usap muna kami ng tindera dito kasi taga doon lang din naman sa amin at kakilala ko. Actually, naiilang talaga ako kapag kinakausap ako ng mga ibang tao. Kaso dumadating talaga sa point na talagang no choice ka na at kailangan mo na lang kausapin talaga. Hindi naman sa ayaw ko makipag-usap ng ibang tao pero nahihiya lang talaga ako. Hindi kasi ako sanay makipaghalubilo talaga ng ibang tao. At dito nga ay talagang napapatawa na lang ako kasi nga binobola ako ni ante. Napakaganda ko raw, huy. Mapapa-speechless nga ako kapag ganyang mga senaryo. Talagang hindi ko alam kung anong isasagot ko at tatawa na lang ako. Dito nga lang kami tumambay hanggang sa matapos si Julius magpagupit. At eto, tapos na nga siya. Dito na kami sa may motor. And si Iya, kita niyo naman yung laro ang binili. At habang bumabiyahe nga kami ay nadaanan namin si tatay dito sa may kalsada. Kapatid dito ni Mama Ann, dito siya tumatambay talaga. Siya lang kasi mag-isa doon sa tinitirhan niya kaya dito siya tumatambay. At naisipan nga namin ni Julius na bilhan siya ng makakain niya. Kaya ayan, nagpaluto kami ng barbecue at eksaktong may nagtitinda din dito. Niluto na nga ng tindera ang barbecue na para kay tatay at hindi na namin hinintay na maluto yan at umalis na kami. Sinabihan na lang naman si tatay na para sa kanya yung niluluto. Kilala lang din naman niya yung tindera. Umalis na kasi agad kami kasi may pupuntahan kami. Naghahanap kasi ako ng balot kasi nagkikrave talaga ako. Eto nga yung dinaanan namin papunta doon sa may destination namin. Grabe, ang ganda. Karating na nga agad kami dito sa may kakainan namin ng balot. Sobrang lapit lang din naman kaya madali kaming nakaabot dito. At si Iya, binilhan na lang namin ng pagkain niya kasi bawal pa naman siguro siyang kumain ng balot. Hindi ko rin alam kung safe ba to para sa kanila. Para ma-sure ay talagang binilhan na lang namin siya ng pagkain niya. At syempre, kakain na agad ng babaeng yan. Kasi nga ito yung matagal ko na talagang kinikrave and hindi ko siya makain-kain kasi hindi ako makalabas-labas ng bahay. Alam nyo naman, sobrang layo ng bahay namin sa may highway. Nakakapagod din lakarin kaya kailangan talaga ng sasakyan. Actually, hindi talaga kami satisfied sa kinain namin na balot dyan. Hindi namin maintindihan kung ano yung lasa. Pero kinain na lang din namin kasi sayang din naman. Total, nandito na rin naman kami kaya kakainin na lang namin to. Malulunok pa naman. After namin kumain dito ay bumili na lang din kami ng chicharong baboy dito sa kanila. At eto yung kinakain ni Iya habang nakatulala. Naisipan nga namin ni Julius na igagala namin si Iya doon sa may park. Kasi yung huling punta ni Iya doon sa may park at talagang baby pa siya at hindi pa siya nakakalakad talaga no. On the way na nga kami doon at habang bumabiyahe ay lumalafang kami ng chicharong baboy sa likuran. At medyo malapit lang naman yung park kaya nakarating kagad kami. At pagdating namin kita niyo naman yung batang yan talagang nag-e-explore na. Talagang nauuna na sa paglalakad at iniwanan na nga kami. Kaya naman yung papa niya ay talagang panay habol sa kanya. Kung saan-saan na nga siya pumunta, kala niya alam niya yung lugar. Tuloy-tuloy pa sa paglalakad talaga. Kita niyo naman yung batang niyang talagang nag-e-enjoy at ang saya-saya talaga niya. At eto nga si Iya, panay tingin talaga dyan sa malaking statue na yan kasi malaking ibon niya. Akala ko hindi niya mapapansin kasi nakatagilid pero napansin pa rin talaga niya. At dito nga namin dinala si Iya sa may playground ng mga bata. Kaso maraming bata naglalaro dito at medyo may kalakihan na kaya hindi kami makasingit talaga. Gusto sana namin siya maka-experience nung slide pero baka next time na lang siguro kasi hindi talaga kaya makisingit ngayon kasi sobrang daming bata. Halos lahat ng slide ay ginagamit nila. Eto nga si Iya nakatingin na lang dyan kasi hindi rin naman siya lalapit kapag maraming tao. Talagang nag-e-enjoy lang siya tumingin sa mga bata. At dito na nga lang kami pumwesto at dito na lang naglalaro si Iya. Wala namang mga bata naglalaro dito kasi sira na yung swing dito. At kita nyo naman yung dalawang yan talagang nag-e-enjoy. Hindi na nga lang kami sumingit doon sa may slides kasi sobrang daming bata. At si Iya napakaliit pa nito para sumingit doon sa mga malalaking bata. Kaya eto nag-e-enjoy naman si Iya kahit palakad-lakad lang siya dyan. Bago kasi sa paningin niya yung paligid dito, kaya naman nag-e-enjoy siya maglalakad-lakad. Nagsiswitch nga lang kami ni Julius. Minsan siya yung nagbabantay at minsan ako yung nagvi-video. At minsan din siya yung nagvi-video at ako yung nagbabantay. Kasi napapagod din yung kakahabol sa anak niya kasi talagang napakakulit kung saan na pumunta. At iniiwasan nga namin siya makarating doon sa may mga bata kasi baka mabunggo siya. Medyo malalaki na kasi yung mga batang naglalaro dito. Kaya hirap na pakisabayan ng ganito kaliit na bata. At eto nga
ay paalis na kami sa may playground kasi naiinip na si Iya at gusto namin mag-explore muna dito sa iba kasi medyo malaki naman itong park na to. At eto nga yung mga statue na to ay talagang sobrang luma na nito. Elementary pa nga lang ako ay nandito na itong mga statue na to. Talagang napakatibay. At eto nga yung ibon kanina na tinitingnan ni Iya. Kaya pumunta kami dito sa may harapan para makita niya. At eto nga ay napasayaw-sayaw pa ang batang to kasi may narinig na music. Meron nga kasi nagsusumba rin dito kaya meron mga music. Hindi na nga rin kami nagtagal dito sa park kasi nga parang uulan na. 5 PM na kasi ng mga time na to kaya papunta na kami sa aming pinarkingan. Kaso pahirapan na din ang pagpapauwi kay Iya kasi ayaw nang umuwi. Talagang nag-e-enjoy na. Kailangan mo pa talagang kausapin na masinsina kasi nakakaintindi din naman ng batang to. But anyways, hanggang dito lang tong video natin. Thanks for watching. Please follow for more.